Okay, continue natin yung cut and fill natin, material quantity, take off. Bali, yung huli natin is nailagay na natin yung sample line. Pag-click mo na sample line, click mo lang dun sa alignment, then ginamit ko ay range by station. Ginawa ko ng 10, 160, then offset ng 15, 15, then increment ng 10. Then yun na yung lumabas. Ito na yung alignment natin. Ito nga pala sa una natin ginawang quantity take off, cut and fill natin. Sa cut and fill natin, yung una ko yatang ginawa is yung NGL natin, yung existing grade natin is above. Binago ko siya. Yung NGL below, yung design o yung datum niya dapat above. Dapat ganito yung settings. Kasi bumabaliktad yung quantity. Bali, imbis na cut, naging fill. Kasi nagkamali dun sa NGL at saka sa design. O yung existing grade o kaya NGL o datum o kaya yung design. Dapat yung NGL o existing grade dapat below. Yung dito sa cut, sa remove. Yung design at saka yung datum o kaya datum dapat above. Sa fill naman, kabaliktaran lang. Yung NGL o existing grade, yung EG, dapat above. Yung design ng road o kaya yung datum line dapat below. Bali ganyan. Yan ang settings natin. Then okay. Kaya ako nga pala pinutol yung unang video dahil gumawa ako ng section para sa cut and fill. Dito ko siya ginawa sa mahaba-haba kasi yun, kaya pinutol ko. Pero gagawin natin yan pag may time. Section. Ito yung section na ginawa ko. Cut and fill section. Kapag ka naagawa ka na kasi ng isang profile na yan, sa isang section na yan, makagawa ka na lahat ng klase ng section. Ayan. Then, back tayo dun sa cut and fill natin. Pagkatapos natin na makuha yung sample line, kukuhin naman natin i-calculate naman natin yung volume. Para makalculate yan, mag-click ka lang ng isang sample line. Then, compute material. Alignment niya, road L03. Then sample line, name niya, group, road 03 sample line. Then okay. Yung NGL niya, dapat NGL lang. NGL lang. NGL. Then yung kanyang design, dapat design. Ganun lang kasimple yan. Pwede kang gumamit ng average, prismoidal, o composite volume. Pero dito tayo muna sa average. Average and area. Pagkatapos nyan, nakaset yung sa cut and fill. Cut and fill. Then, okay. Nakaselect pa rin yung isang alignment, yung isang section. Punta tayo sa create section view. Pwede kang gumawa ng isang section lang, yung selected mo, o kaya by group o multiple views. Click natin yung multiple views. Section L, road L3. Station yan. Then, road L03
section view. Section view. Okay. Then yung layer natin, pwede na yung layer 0. Pero kung gusto mo maging unique yung layer mo, pwede rin mag-select ka ng ibang layer. Select ka ng layer. Ito. Then, gamit tayo ng road section. Road section. Para maging unique siya, gamit ka ng suffix. Align, underline, then star. Karoon siya ng unique preview. Mas madali siya makita. Then, yung ating section view style, yung kagagawa ko lang, cut and fill section. Okay. Pwede ka rin gumawa ng panibago galing dito. Create new. After nyan, section placement. Pwede kang gumamit ng form sa Civil 3D. Depende kung anong gusto mong form. Then, pero kung ginagamit ko dito sa drop, gusto ko yung sama-sama sila lahat by basic. Ino-offset ko lang to 20 by 10 by 20. Ganyan ang settings niya. Ganyan kalalayo, ganyan kata distansya. Then, offset range, automatic, elevation range, automatic. Then, display option. Ano yung mga display natin? Lahat dyan, naka-display, yung cut and fill. Importante. Then, yung kanyang level, gagamit ako ng staggered level ko. Okay. After nyan, data band. Sa data band, ito yung kagagawa ko lang na band yung section. May PGL, NGL, PGL, then offset. Ito ay NGL. Ito ay design. Then, design. Then yung section view. Section view table. Pwede mo lagyan ng table gaya nito. Lagyan natin. Material. Material. Then, add. Ground and fill. Okay. Nasa labas yan. Mamaya papasok ka sa loob. After nyan, create new. Lay natin. Okay, ito na yun. Yun, cut siya. Kino-consider ko muna yung design na ikakat doon sa design. Base ron sa design yan na ikakat. Okay? Fill. Hindi siya fill. Balik. Hindi siya cut. Fill pala siya, fill. Ipipili siya base ron sa design. Sa design ng road. Mamaya, i-separate natin yan. Kasi yan yung total fill kung sakasakaling hindi mo kinukuha yung material quantity ng asphalt. Okay, yan. Settings natin to. Lagyan natin ng konti rito. Yan, nakalagay yan. Ito yung ginawa kong, kagagawa ko lang na section.
view para sa section cut and fill. Okay, NGL, yan, NGL naka-connect yan sa level na ito. Tapos yung PGL naman naka-connect naman dun sa level na itong finish road. Settings ko lang to, lagay ko sa loob para mas maganda tignan. Click ko to, then select ko view, then dito sa change volume, i-offset ko lang siya ng negative 40. Try ko lang negative 40, then negative 1. Apply. Oh, sobra. Siguro mga 34. Sobra. Click mo update para ma-update lahat. Sobra siya. Click ko ulit. Urong ko lang. View, properties. Change. Ito yung mga negative 34. Yun. Pwede na yan. Negative 34. Masyado. Okay na yan. Negative 34. Masyado malayo. I-update natin. Okay. Okay. Yan yung total cut niya. Ang total cut niya to 160 is 3,482.63. Bali wala siyang fill, puro siya cut. Wala siyang cut, puro siya fill. Okay, sorry. Babaliktad. Puro siya fill. Ngayon para makuha mo yung table, ganun ulit, click mo tong isang alignment, o click mo tong isang sample line, tapos punta ka sa table, then material volume, yan, material volume, may table na yan, standard table, then okay, hindi siya sa table, dito siya sa, click natin ulit, volume, okay, volume, yan, okay, yan, yung total niya, total volume niya is 3,482.63. cut and fill, then sa last niya is 3,000. okay, doon mo kukunin yung table. Okay na yan, table. Okay, i-delete ko naman yung muna yung table dahil gusto kong sige, wag natin i-delete yung table. Gusto ko nang kunin yung kanyang material naman, material naman ang kukunin ko, material ng asphalt at saka yung fill netong bago mag kalsada. Kasi ito, fill to nung kabuuan ng kalsada hanggang buong kalsada. Ngayon naman, i-separate ko naman yung material.
Okay, punta ako sa settings muna. Check ko yung aking bali, ito nga pala yung sa quantity take-off natin sa kalsada, sa material. Yung natandaan nyo yung asphalt, bituminous wearing course, yan yung PB1. Sunod naman yung bituminous base course, yan yung PB2. Yung base naman natin, yung ABC, yung aggregate base course, at tapos yung sub-base natin. Bali yan. Binago ko lang dyan itong tag name. Ginawa ko siyang corridor materials. Then, okay. Yan na yan. Papalitan ko lang ito. Neto. Okay. Paano? Click ko ulit yung sample line. O yung sample line. Then, create. Hindi. Dito tayo sa volume. Yun. Bali ka nun. Bali, click mo yung sample line, then create volume. Pwede rin na makuha mo yung volume na base sa generate volume. Okay. Pwede mo siyang i-print. Yan yung cut and fill. Okay. Then, click natin tong sample line, create compute material, 3, then L3, then okay. Ito yung nauna natin. Mag-add lang tayo ng panibago. Import another criteria. Pwede kang kumuha ng bago, o may nagawa na akong bago. Ito yung corridor material, then add ko lang yan. Ito yun, yung pavement 1, pavement 2, base 1. Pwede mong i-click yan. Meron ng material name dito sa kabilang side. Tapos naka-average siya, and tapos corridor material ang kanyang quantity take-off. Para hindi ka na mahirapan maghanap-hanap pa ng yan, yung design PB1 base, PB, ganon. Pwede mo nang i-click to. Map object with name, same name. Mache-check na tong name na to based on. Click ko. Yun. Pavement 1. Pavement 2. Base. Then, sub-base. After nyan, okay mo na. Then, apply. Then, okay. Yung nauna nating section para sample line, magbabago yun. Yan. Hindi siya nag-reflect dahil hindi nagkaroon ng yan. Bali, kapag hindi nag-reflect yan, ibig sabihin yung ating corridor naka setting siya sa top. Dapat lagyan mo siya ng dito, o kaya sa base, yung pinakamababa sa base. Add natin, gawa tayo ng panibago. Tanggalin natin to.
Okay. Add tayo ng top. Okay. Ito yung top left. Ito yung bottom link. Okay. Tapos boundaries. Lagyan din natin ito ng boundaries. Then apply. Rebuild. Okay. Ganyan ang sa mga section ng quantity kapag hindi lumalabas yung quantity na tama. Yun. Okay. Meron siyang fill, meron siyang cut. Kasi nakabase siya dun sa design. Paano mawawala yung cut na yan? Okay. May cut and fill ka na ngayon. Dito sa base doon naman sa road. May fill ka. Okay. Paano mawawala to? Itong cut. Hindi naman natin usually kailangan ng cut dahil lahat naman to is fill. Fill naman siya lahat. Ngayon, click natin to. Punta tayo dito. Pwedeng hindi ka rin mag-click dito. Pwede kang pumunta agad dito sa, kung ayaw mong gamitin yan, pwede kang pumunta sa prospector, sa alignment. Lahat ng ginawa mo sa alignment, nandito yan sa alignment, alignment, center line, road L4, road L3. Meron yung sample line group. Then ito, sample number 3, properties. Andyan lahat yan. Pero pag ayaw mo naman mahirapan, syempre, kung ayaw mo naman mahirapan, pwede ka naman pumunta dito. Click mo na lang to. Then, selected mo rito. Yun. Dito sa section, pwede mong hindi ipa-reflect yung ground remove at saka yung fill. Nasa yan. Apply. Okay. Wala na siya. Wala na yung green at saka wala na yung red. Pero para mas maganda, siyempre ipakita natin yung fill. Click natin to. Makita natin yung fill. Yung cut hindi na kasi lahat naman siya is fill. Apply. Then okay. Then meron na siyang fill. Naka-fill siya. Station na wala na siyang cut sa road. Yun naman kasi talaga yung natural na computation. Itong cut, tapos plus yung itong fill, plus yung road. Pero siyempre may cut ka. Kunyari ito. Ika-cut mo yan eh. Ika-cut mo yan based dun sa NGL, ika-cut mo syempre para maglagay ka ng fill. Kaya may cut pa rin dun sa road. May cut and fill ka pa rin. Yan. Pero hindi ko lang siya in-reflect dito para mas maganda tingnan yan. Fill, tapos cut base ron sa location ng road. Okay. Yan yung cut and fill niya. Cut and fill, pag chinek mo yan dito, station, meron ka ng fill, meron ka ng cut, 44.0. Just total, meron din. Ngayon, ano yung material? Ano yung material na meron ka sa road? Ito kasi yung road ko is
meron yung PB, yung bituminous wearing course, ito lang dapat yan. Kaso dito sa assembly natin, kumunik ka agad siya ron. Pero walang problema yon, kasi madali lang ma-calculate yan eh. Kasi yung BBC natin, itong second layer natin, yung bituminous base course, automatically parehas lang naman yung measurement niyan o yung quantity niyan. Kaya kung ano yung makukompute mo rito, yun na yung ma-minus mo para dito sa side niya. Okay? Paano kunin yung quantity nito ng root? Pagkuha ng quantity ng root, click ulit natin itong sample line. Okay? Sample line, click ko. Then, punta ka sa volume. Then, material volume. Material 10. Kasi material 10, material 11 yung 11 yung material 10 yung 10. Una kong kukunin yung bituminous wearing course. Yan yung first. Okay? Then, pwede kong maximum ng depende settings na yan. Offset. Okay na yan. Standard dynamic. Yun. Masyado siya mataas dahil dito sa pagka dinilit ko tong nandito sa ating assembly, wala din yan. Pero okay na yan. Pwede naman calculate yung manual yan eh. Ma-minus mo lang naman yan sa second layer, sa bituminous base course. Next, yung sunod natin is yung material lang, material 11, bituminous asphalt BBC. Okay. Yan. Yung BBC 81.20 na BBC, automatic yan. 81.20 rin yung sa BWC. Yung the rest nun, isasama mo yun dito sa sub base. Ibang computation nito. Kaso nga lang saan nasama. Kung gusto mo, pwede mo tanggalin yan. Then, sunod natin yung aggregate base course. Saan yung aggregate base course? Click ulit natin itong sample line. Yung isang sample line. Then, volume materials. Select material number 11. Then, yung ABC. Then, okay. Yun yung ABC. At yung last, yung sub-base. Click ulit natin to. Add table, volume, then select number 11, then sub-base, then okay. Yan. Yan na yung sub-base. Yan na yung ABC. Yun yung BBC. At saka ito yung
BWC. Yan, in manual, pwede mo na siyang i-minus dito sa, para dito sa side, dito sa may pinaka sidewalk. Yung sidewalk niya kasi na compute based dun, pwede mo nang iyan yun, yung sidewalk material minus neto, eto minus neto, yun yung sidewalk material. Yung sidewalk material, depende yan kung saan mo ilalagay, kung doon ba yun sa subgrade o doon yun sa fill. Depende na yun doon sa pag-uusapan nyo ng magiging consultant nyo. Pero kadalasan dito yan sa sub-base. Sub-base yan. Automatic yan, sub-base. Kasama yan. Yan. Ganyan yung ating settings. May cut and fill. Okay. Cut and fill. Then, merong material take off. Material ng kalsada. Okay. Napakasimple lang. Recall natin. Yan, ganyan lang kadali, no? I-recall natin. Napakasimple lang. Pinakamatagal lang dyan is yung paggawa ng settings. Usually sa Civil 3D, ito sa Civil 3D, kapag meron ka ng settings, magagawa mo na lahat. Babaguhin mo na lang siya. Pero minsan kahit na meron ka ng settings, kailangan mo pa rin matutong gumawa ng settings kasi hindi lahat nakokopya ang settings. Hindi lahat makokopya ang settings pagdating sa kasi meron kasi mga ibang mga gumagawa na kinokopya lang na yung settings pero hindi. May mga tamang proseso pag gawa ng settings. Kasi magkakagulo-gulo pagka kopya ka ng kopya ng settings. Dapat gumagawa ka ng sarili mo settings. Ngayon, recall natin, no? Sa paggawa ng cut and fill, materials quantity takeoff, una mong gagawin, siyempre gagawa ka ng quantity takeoff dito. So, quantity takeoff, gagawa ka ng new. Then, pagka nakagawa ka na, remember mo lang itong NGL below, NGL or existing grade sa ground, remove, sa ground remove, yung cut niya, yung cut, bali itong cut, sa yung NGL niya below, yung design niya above, design or kaya existing grade. Sa fill naman, yung NGL naman niya o kaya yung existing grade niya is above. Baliktad lang. Kapag nagkataon na bumaliktad yung coloring o yung inyong profile o section, babaliktarin nyo lang yan. Yan, ganyan lang yung settings. Pagka nakagawa ka ng settings para sa cut and fill, syempre gagawa ka ng settings para sa material. Kung ano yung material na ginamit mo, makikita mo yan dito. Yung surface, yun yung cut and fill mo. Yung corridor mo, doon naman yung materials mo. Materials na yan, base yan doon sa assembly, sa sub-assembly natin, ginawa mo. Then, pagkatapos nun, syempre, gagawa ka na sarili mo section. Kung may section ka, okay. Kung wala naman, kahit yung simple section lang, road section, walang problema yun. Ang importante naman kasi yung volume, yung quantity talaga, yung amount na
cut and fill mo. Ito yung importante, yung amount. Okay. Pagkatapos nun, gagawa ka nga ng sample line. Paano gumawa ng sample line? Click mo yung sample line, then click mo itong alignment, gawa ka ng tag name, pila pa mo lahat dyan, then assume mo yung kailangan mo, yung NGL, PGL, yung PGL nya, yung design nya, itong mga ibang mga kagaya ng mga file, kahit wala na yan. Then kapag gawa ka ng sample line, kiklik mo na yung sample line, then compute mo na yung material. Pag compute mo ng material, kiklik mo ulit yung sample line, gagawa ka ng section. Yun, bali dun lang, umiikot na yun sa ganung sistema. Ayusin mo lang yung mga settings niya para mabuo yung yan, isa lang yan sa mga sample. Meron din ibang klase ng pagkuha ng mga volume, yung by surface, pwede ka kumuha ng volume. Kasi dito dito sa meron ng volume yun. Pagka pumunta ka sa properties niya, meron ng area, meron na yan, square meter, meron ng volume, surface area. Meron pang ibang pagkuha ng volume siguro sa mga next. Bali ganun, hanggang dito na lang. Sana meron ulit kayo natutunan kahit konti. At salamat sa lahat. God bless.